matatagpuan sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Tayo po ay ihanda natin ang ating puso't isipan na upang tanggapin ang salita ng Panginoon. Dahil ako rin po mga kapatid ay nagsisikap na tayong lahat ay matuto, no? So ang aking kamay ay masakit din sa pagsusulat. Kaya dapat po ang salita ng Panginoon ay hindi rin masayang. So lahat po 'yan ay maibibigay ang Panginoon sa atin na gantimpala sa atin pong pagtitiis sa ating Panginoon, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So ang lesson number 2 po natin ang katiyakan ng kaligtasan. So nabasa na po sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13, sabi po dito, at ito ang patotoo, ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ngunit ang anak ng Diyos ay nasa isang tao. Mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So mga kapatid, marami pong tao ang nabubuhay na may pag-aalinlangan tungkol sa kanilang kaligtasan. Marami po. Paano ko malalaman kung ligtas ako? Paano kung hindi sapat ang mga ginagawa ko? So mga ganun po yung katanungan ng mga tao. Ang sabi po sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13, malinaw na ipinapahayag po ni Apostol Juan na ang kaligtasan ay katiyakan. Katiyakan po siya, hindi po siya haka-haka lang o di kaya guessing lang o yun po, no, hinuhulaan. Hindi po siya hinuhulaan. Ito po ay hindi po ito nakasalalay sa dami ng mabubuting gawa natin, kundi ito po ay sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Amen po. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi po dapat tayo nagdududa. Ligtas kaya ako? Hindi. Ligtas kayo ako? Hindi. Marami ba akong mga mabubuting gawa? May nagawa ba akong mabuti sa kapwa ko? So hindi po 'yun yung batayan ng ating kaligtasan, kundi may kasiguraduhan po tayo sa kaligtasan, alam po natin 'yan sa ating puso kung may relasyon po tayong totoo o may relasyon po tayong totoo sa ating Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. So number 1 po, napuntos natin, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. So ang kaligtasan ay nangangahulugan. Kaligtasan po. Dahil ang ating points number 1, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, kaligtasan, ang pag-uusapan natin dito at kaloob. So ang kaligtasan ay nangangahulugang pagliligtas o pag-aalis sa isang tao mula sa kapahamakan. Amen po, kaligtasan. Sa konteksto ng Biblia, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa kasalanan at sa hatol ng kamatayan na dulot nito. So ang salitang kaloob naman ay nangangahulugang isang bagay na ibinigay ng may mabuting kalooban. Hindi dahil ito ay napagtatrabahuan natin o nararapat para sa atin, kundi dahil sa pag-ibig ng nagbibigay. Pag-ibig po ito ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin. So yun po yung kaloob, regalo, mga kapatid. Kaya't kapag sinabing ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, ito po ay nangangahulugang ang pagliligtas sa atin mula sa kasalanan ay bunga ng biyaya at pag-ibig, hindi bunga ng ating gawa o kabutihan. Ibig sabihin, biyaya, kaloob, regalo at pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan po ang sinasabing kaligtasan. Ayon sa Efeso chapter 2, verses 8 to 9, Efeso 2:8 and 9, sapagkat sa biyaya
kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob, regalo, parang ikaw. Halimbawa, wala ka namang ginawa, niregaluhan ka lang. So wala kang ginawa, niregaluhan ka lang. So tayo po ay niregaluhan lang ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng ng pananampalataya. Kailangan po nating sumampalataya. Dahil pinagkalooban tayo, so kung ayaw nating sumampalataya, yung pinagkaloob ng Diyos na regalo sa atin ay hindi po natin matatanggap. So, parang regalo po yan, no? Hindi mo kailangang paghirapan o bayaran. Kailangan mo lang tanggapin. So, pag binibigyan ka ng isang sapatos, kung ayaw mong tanggapin, so I'm sorry, no? Wala tayong magagawa. Alangang pipilitin natin na tatanggapin. So, ganito po ang kaligtasan. Tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, yan po yung number 1 points po natin. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Kaligtasan ay regalo ng Diyos. Number 2, ang buhay na walang hanggan ay natatagpuan lamang kay Kristo. Dahil ang ating pamagat ang katiyakan ng kaligtasan. So kasama po yan yung buhay na walang hanggan patungkol po sa kaligtasan. So ang buhay na walang hanggan ay natatagpuan lamang kay Kristo. Ang salitang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tumutukoy, mga kapatid, sa buhay na walang katapusan. Amen po. Or eternal life duration. Kundi higit pa rito, mga kapatid, ito ay buhay na may walang hanggang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen po ba? Kung wala na po tayong habang buhay na pakikipag-ugnayan sa Diyos, wala pong buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakamalalim na kahulugan ng buhay na walang hanggan. Yung walang hanggang pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos. Eternal relationship and quality of life. Yung quality po ng buhay natin, yung eternal na relasyon natin, pang walang hanggang relasyon natin sa Diyos. Yun po, yung tumutukoy din sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hindi lang po yung hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon na panghabang buhay. So ayon po sa John chapter 17 verse 3, John 17 verse 3, malinaw po ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesus dito. Ang sabi po dito sa verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, ang tanging tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo. So ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na buhay na walang hanggan ay hindi lamang habang buhay na pag-iiral. Yung umiiral tayo na panghabang buhay, kundi isang buhay na nakabatay sa pagkakilala or sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So dahil maraming nakakaalam tungkol kay Jesus, ngunit hindi lahat ay may personal na relasyon sa Kanya. Maraming tao po ang nakakaalam tungkol sa ating Panginoong Hesus na siya ay Panginoon at tagapagligtas, ngunit hindi lahat ay may personal na relasyon sa ating Panginoon. Tulad po nung pagkakaiba ng kilala at pagkakaiba ng personal na kakilala. Yung kilala mo lang siya, pero magkaiba po yung personal talaga na kilala natin yung isang tao. Lahat po ng kanyang buhay, lahat po ng sa kanya ay alam po natin. So magkaiba po yung personal na kakilala at yung kilala mo lang siya. So ang kaligtasan po ay relasyon, hindi po kaalaman lamang. Hindi po yung alam lang natin. Kundi ang kaligtasan talaga ay yung may relasyon tayo sa ating Panginoon. So, dadako na po tayo sa point number 3. Points number 3, ang kaligtasan ay maaaring maging sigurado. Ang kaligtasan ay maaaring maging sigurado.
So ang salitang sigurado o sure, ito po ay nangangahulugang matatag, hindi nagbabago, at mapagkakatiwalaan. Sigurado po 'no, so sure, sigurado, ibig sabihin matatag na sinasabi at hindi siya nababago, hindi siya nagbabago at puwede mo siyang pagkatiwalaan. So kapag sinasabi nating ang kaligtasan ay maaaring maging sigurado, ibig sabihin ay maaari nating malaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ang isang taong tumanggap kay Kristo ay tunay na ganap na ligtas. Amen po. Ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, siya po ay ganap na ligtas. At ang katotohanan ito ay hindi galing sa opinyon ng tao, kundi sa malinaw na turo ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 13, isinulat ko ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. So hindi po ito opinyon ng tao, kundi ito po ay nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Dito po hindi sinasabing upang kayo ay umasa, hindi po sinasabing sa talatang ito hindi po sinasabing upang kayo ay umasa, kundi upang inyong malaman. Ang sabi po dito 'no, upang malaman daw po natin, ang Diyos mismo ay nagnanais na tayo ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Assurance of salvation, 'yun po yung lagi nating naririnig. 'Yun po yung nais ng Panginoon na magkaroon po tayo ng assurance of salvation, hindi pagdududa. Hindi tayo umaasa sa damdamin o ating mga karanasan, kundi umaasa tayo sa tapat na salita ng Diyos. Amen po, ang Diyos mismo ang nagsasabi. So ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling. Amen po. Dahil ang sabi sa Titus chapter 1 verse 2, sa Tito chapter 1 verse 2, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Ibig sabihin, napakaklaro na ang Diyos natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang katiyakan ng kaligtasan ay nakabatay sa pangako ng Diyos. Amen po. Nakabatay ito sa pangako ng Diyos para sa atin. Ang sabi sa John chapter 10 verses 27 to 29, John 10:27 to 29, ang sabi po, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, at sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at hindi sila kailanman mapapahamak, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat, at walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. So ang Espiritu Santo po ay nagpapatunay ng katiyakan ng kaligtasan, mga kapatid. So yan po yung sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, na wala daw pong makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Kaya ang katiyakan ng kaligtasan ay nakabatay po sa pinangako sa atin ng Diyos na ang kanyang mga tupa ay kilala siya at sumusunod sa kanya. Kaya kailanman hindi tayo daw mapapahamak at hindi tayo daw maaagaw ninuman sa kamay ng ating Diyos, mga kapatid. Yan po ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya makakatiyak po tayo ng ating kaligtasan, mga kapatid. At ang katiyakan ng ating pananampalataya, makikita din po natin yan. Ang katiyakan ng ating kaligtasan or assurance of our salvation ay makikita din po natin yan sa ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay nagpapatunay ang Espiritu Santo din ay nagpapatunay ng katiyakan ng ating kaligtasan.
Ang Diyos ay hindi lamang nangako sa salita, Kanyang pinagtitibay ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa mga mananampalataya. Ayon po sa Roma chapter 8 verse 16. Basahin po natin sa Roma chapter 8 verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. So yan po mga kapatid, kapag ang isang tao daw ay tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa kanya. Makikita po natin yan sa Efeso chapter 1 verses 13 to 14. Efeso chapter 1 verses 13 to 14. So ang Espiritu po ay nagsisilbing tatak o shield. Mga kapatid, shield sa atin, tatak. Isang tanda po ito ng pag-aari at katiyakan. So ang banal na espiritu na nanahan po sa ating buhay, sa iyong buhay, yan po ang tatak mo, mga kapatid, na may katiyakan ka sa iyong kaligtasan. So sa panahon, mga kapatid, ng Biblia, ang selyo ay simbolo ng otoridad or protection at katiyakan. Kaya't kapag tinatakan ka ng espiritu, banal na espiritu, ang Diyos ay nagsasabing, iyan ay akin na at walang sinuman ang makakaagaw. So kapag ikaw o tayo o ako ay tinatakan ng banal na espiritu ng ating Panginoon, nagsasabi ang Diyos sa atin na ikaw ay akin na, walang sinumang makakaagaw sa iyo. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng assurance of salvation. Magkakaroon na tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan. So ang isang taong may katiyakan ng kaligtasan, makikita natin dito, number 1, siya po ay may kapayapaan. Alam niyang napatawad na siya ng Diyos. Kaya nagkaroon siya ng peace, kapayapaan, dahil alam niya mismo sa kanyang sarili na pinatawad na siya ng Diyos. And number 2, makikita natin sa isang tao, siya ay may kagalakan. May kagalakan po siya, hindi natakot sa kamatayan o impyerno. Anytime na siya ay bawian ng Diyos ng buhay na ating hiram, hindi po tayo natatakot dahil tiyak tayo, mga kapatid, may kagalakan sa ating puso na kukunin na tayo ng Panginoon dahil po alam natin na may katiyakan tayo sa ating patutunguhan. So may kagalakan po sa puso at hindi natakot sa kamatayan. Suriin po natin ang ating puso. Tayo ba ay takot sa kamatayan ngayon? Tayo lang po ang makakasagot. Kung natatakot po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon at hilingin po natin na bigyan tayo ng courage sa ating mga puso upang 'wag matakot, mga kapatid. Siguro hindi tayo natatakot, nalulungkot lang siguro tayo na iiwan natin yung anak natin dahil maliliit pa sila, iba man yun sa takot o kalungkutan. So kapag tayo ay kinuha ng Panginoon, hindi tayo natatakot dahil alam natin na maganda yung ating patutunguhan. So ang katiyakan ng kaligtasan ay makikita na may lakas po tayo, may lakas. Dahil alam nating si Kristo ang nagtatagumpay sa ating buhay. Mayroon po tayong kalakasan na maglingkod sa ating Panginoon dahil makikita po sa ating buhay na ang Diyos po ang nagbibigay ng katagumpayan sa ating buhay. At makikita rin po natin sa isang tao na siya ay mayroong katiyakan ng kaligtasan dahil siya ay may pag-asa. Dahil alam niyang may tiyak na hantungan sa piling ng Diyos. May pag-asa po siya sa kanyang buhay. Kaya kahit may mga lindol o ano man ang nangyayari, hindi pa 'yan nagwo-worry man siya, natatakot man siya, pero sa kanyang buhay kung siya man ay mabawian ng buhay, alam niya na mayroon siyang pag-asa, na may katiyakan siyang kahantungan sa piling ng Diyos, mga kapatid. Ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi lamang doktrinang pang-isip natin or pang-utak natin, kundi ito ay katotohanang nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso. Hindi lang po yung alam natin na tayo ay ligtas na, kundi meron po tayong kapanatagan
na alam natin ang katotohanan na binibigyan tayo ng Diyos ng peace, mga kapatid, dahil alam natin na mayroon po tayong assurance of salvation. Bagamat ang kaligtasan ay kaloob o biyaya ng Diyos, ang mga bunga nito ay nakikita din sa ating buhay na bilang mananampalataya. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, ito ay nakikita sa buhay po nating mga mananampalataya. Ito po ang patunay na nagbibigay ng mas matibay na katiyakan sa atin. Makikita po natin yan sa ating personal na buhay. Meron bang pagbabago ng pag-uugali at hangarin? Ano ba ang ating mga hangarin sa buhay, mga kapatid? Mga material ba ang ating hinahangad o mas lamang ang espiritual nating hangarin? Makikita po yan natin sa ating mga buhay. Babasa po natin yan sa 2 Corinthians 5:17. Pagbabago ng pag-uugali at hangarin, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Number 2, pagmamahal sa salita ng Diyos. Mas mahal ba natin ang salita ng Diyos o mas mahal nating manood ng Facebook? Ayan. Saan ba mas marami tayong ginugugol, I mean. Yung mga oras natin saan mas marami? Sa social media or sa gawain ng Panginoon? Kahit wala tayo sa gawain ng Panginoon, at least nakikinig tayo ng preaching, mga kapatid. Hindi tayo lumalayo sa salita ng Panginoon araw-araw. Ano ba yung mas priority natin? Tayo lang po ang makakasagot. Mababasa natin sa Awit 119 verse 97. Pagmamahal sa salita ng Diyos, Awit 119 verse 97. And then number 3, pagkamuhi sa kasalanan. Tayo ba ay umiiwas sa kasalanan or hinahayaan natin na ang kasalanan ay lumapit sa atin? Ayan. Makikita natin yan sa 1 John chapter 3 verse 9. Ayan po. Ito po ang patunay na nagbibigay ng ng mas matibay na katiyakan sa ating buhay kung nakikita natin ito sa ating mga sarili. Pagkamuhi sa kasalanan, 1 John chapter 3 verse 9. Then, number 4, pagmamahal sa kapwa. Mahal ba natin ang ating mga kapwa, ang ating kaaway, ang nakasakit sa atin, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid na nagbibigay ng sama ng loob sa atin, mga kapatid. Sa 1 John chapter 4, verses 7 to 8, pagmamahal sa kapwa. Makikita ba natin ito sa ating buhay? 1 John chapter 4, verses 7 to 8. So number 5 na makikita natin sa ating buhay na nagpapatibay na katiyakan sa atin ay pagpapatuloy sa pananampalataya. Of course naman 'no, kasi kapag hindi na tayo nagpatuloy sa pananampalataya, wala nang ibig sabihin. Po siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Amen po. So ito po ang paraan upang hindi po ito ang paraan, mga kapatid, upang maligtas tayo, yung mga binasa ko 'no. Hindi ito paraan upang maligtas tayo, kundi ito ay mga palatandaan na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ating puso, kapatid. So bilang application sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya, tanggapin natin ang katiyakan ng kaligtasan. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, hawak mo na ang buhay na walang hanggan. Meron na po tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Panginoon, ibig sabihin sinusunod siya dahil siya ang ating Panginoon. Ang tagapagligtas, nanampalataya tayo sa binigay niyang kaligtasan, sa ipinagkaloob niyang kaligtasan. So yung dalawang yun ay magkasama, Panginoon at tagapagligtas. So tatanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Number 2, application, mamuhay ng may pasasalamat at pananampalataya.
So ang katiyakang ito ay dapat magbunga ng mabuting gawa at buhay na karapat-dapat sa Diyos. So ibig sabihin ang ating pamumuhay ay laging mapagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. At ang ating pananampalataya ay makikita sa ating mga gawa, mga kapatid. Mamuhay ng may pasasalamat at pananampalataya. So number 3, ibahagi sa iba ang kabutihan ng Diyos. Bilang application, ibahagi natin sa iba ang kabutihan ng Diyos. Dahil maraming tao ang nangangailangan ng katiyakan at pag-asa. Maraming tao ang nangangailangan din ng kaligtasan, mga kapatid, na hindi pa nakakaalam. Wag na po tayong lumayo sa atin pong sambayanan, sa atin pong loob ng tahanan na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ibahagi po natin ang kabutihan ng Diyos upang sila din ay magkaroon ng katiyakan sa kanilang kaligtasan, mga kapatid. Kapag tayo po ay naghahayag sa ating pamilya at ayaw po nilang makinig, mga kapatid, dahil mas mahirap mag-share sa loob ng pamilya dahil kilala nila tayo. Share-share ka, sabihin, ang pangit naman ng ugali mo. Yun po 'no. So, nakikita po nila sa atin yun. Kaya kung tayo po ay nagse-share sa ating pamilya, ipaghanda na po natin yung ating mga tenga sa mga maririnig natin na mga ano sa atin, yung parang panglalait sa ating, pagse-share. But kailangan po natin silang ipag-pray araw-araw. Anytime, mga kapatid, sa ating personal na prayer, isama po natin ang pamilya natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. So bilang encouragement sa atin, mga kapatid, huwag magduda, huwag po tayong matakot dahil ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa dami ng mabubuting gawa mo o mabubuting gawa natin, kundi ito ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya kay Kristo. Kapag may personal kang relasyon sa ating Panginoong Kristo, ibig sabihin may katiyakan ka na sa buhay na walang hanggan. So wag po lang tayong matakot, mga kapatid, na hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Ang mahalaga po dito, mga kapatid, isa lang, madali lang po ito, personal na relasyon sa ating Panginoong Kristo. Kayo na, ikaw na at ang Diyos, ikaw na at ang Panginoong Kristo ang mag-usap patungkol sa katiyakan ng iyong kaligtasan, mga kapatid. So wag po tayong matakot, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Tayo lang po ay lumapit sa Panginoon na may mapagpakumbabang puso at tutulungan po tayo ng Panginoon sa mga desire natin sa puso upang maisakatuparan po natin ang ating mga plano patungkol po sa ating kaligtasan. So ang John chapter 5 verses 11 to 13, dito na po tayo magtatapos. Ito po ay paalala na ang kaligtasan ay hindi misteryo at hindi nakabatay sa sariling gawa po natin. Lagi po itong pinapaalala sa atin. Ito po ay katiyakang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya very important po ang sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So kapag tinanggap mo siya ang iyong puso, kapag tinanggap mo siya sa iyong puso, hawak mo na ang buhay na walang hanggan. Amen po. Kapag tinanggap na natin ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng taos sa puso natin, hawak na natin ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag kang matakot, huwag mag-alinlangan at mamuhay ng may pasasalamat sa ating Panginoon. So yan po yung ating napag-aralan sa ating lesson 2, ang katiyakan ng kaligtasan ay yung personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at sinabi niya na kung tayo ay kanyang anak at siya ang ating pastol, tayo ay nakikinig sa ating pastol at hindi na tayo maaagaw ng kasamaan sa kamay ng ating Panginoon. Kaya very important lang yung ating personal na relasyon sa ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng katiyakan
ng kaligtasan. Personal, mga kapatid, personal na relasyon sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita sa oras na ito at nawa ay may nakapulutan po tayong aral na pwede po nating panghawakan upang magkaroon po tayo ng katiyakan sa atin pong kaligtasan. Dalangin po tayo, aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, sa buhay po ng aming mga kapatiran na handa pong nakinig. Salamat po, O Diyos, sa regalo ng buhay na walang hanggan na ipanagkaloob po ninyo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos, dahil sa Kanya kami po ay ligtas at may katiyakan. Panginoon, tulungan mo po kaming mamuhay ng may pasasalamat at pananampalataya at magkaroon po ng kabutihan, Panginoon. Ibahagi mo rin po ang iyong kabutihan sa iba upang maramdaman nila ang katiyakan at pag-ibig mo sa kanila, O Diyos. Gamitin mo po ang aming buhay bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon, at maging pagpapala sa iba, sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Ang mga desire ng puso ng mga kapatiran na narito, Panginoon, na handang matuto ng iyong salita at gamitin din ang kanilang buhay. Alam ko, Panginoon, o naniniwala po kami na ito iyong ipagkaloob sa bawat isa upang mapalawak po, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Purihin ka, O Diyos, at pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita na aming napakinggan. Patubuin mo ito sa aming puso upang lagi naming maalala at may apply po namin ito sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Glory to God, and I love you all with the love of the Lord. Back to you po, Sis Popcorn. Thank you po. Amen. Wait lang. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa iyong buhay. Mahal naming kapatid, Sister Ruby.